Magandang tanghali mga kababayan, mga tol. Muli naman ating pag-uusapan at pagbabalik ni Master Sam sa oras na ito. Magandang umaga sa inyo at magandang araw sa inyo lahat sa araw nito. Guys, dito tayo paliligoy pa pag-uusapan natin itong tungkol sa ating kapatid na saan ay nasawi dahil sa mga politikang mapag-interes. So sino nga ba ang ating pag-uusapan ngayon kundi ito si Mema Alicia. Are you ready? Ating babaeng vlogger, female vlogger na kung saan ay nasawi, binaril ito sa mga suspect. Okay. So guys, tatalakayin natin ito at nakikisakay tayo sa mga bedyong ito na kung saan ay kapwa natin vlogger ay pinatay dahil lang sa mga issue about politika na kung saan marami ang tinitira nito at alam na natin kung sino. So, pagpalagay lang natin itong mga member of DDS, no? So, tayo naman, naawa lang natin bakit umabot pa sa ganito na mawala ng mahal sa buhay dahil lang sa mga interes ng politika. Dahil alam nila na ito bunganga naman to, mga real talker naman to, ibang mga nating mga kapwa vlogger. Pero ako guys, maniwala ako sa inyo, hindi ako mahilig sa ang vlogger ko ay mga funny video, short video, pero ito gusto ko kung makikisakay nito dahil naaawa ako kay Mema Alicia, no? Pinatay, binaril siya. Babae yan eh. Kayong mga kriminal, sana sumpain na kayo. Hindi rin magtatagal yung kasamaan nyo. Mahuhuli kayo ng batas. Lalo ng mga politikal, yung mga dugong kriminal. So mga kababayan, mga tol, alam nyo na kung sinong dugong kriminal. Alam nyo na sa politika ito kung sino mahilig magbanta. Diba? Napakatapang. So sana pagbabayaran nyo ito. Diba? Marami ngayong mga, hindi na natin nila lahat ng mga DDS na against sa ganito. Pero merong mga DDS na sumusunod. Kumakampi sila sa idolo nila pero hindi sila ganun kasama. Pero itong mga DDS na dugong kriminal, tagang kriminal to, kayo mga bayaran kayo, sana mawakasan na rin yung kriminalan nyo, mahuhuli din kayo. Wala kayong taka sa batas ngayon, isa-isahin kayo sa batas ngayon. Kayong mga dugong kriminal, mga adik. Hindi na kayo naawa, kumitil ng buhay. Babae pa. Kayo naman mga vlogger dyan, lalo na ikaw Dado, banta ka ng banta eh. So, ikaw ang number 1 dyan. Person of interest ka dyan dahil banta ka ng banta, pero alam ko, ginawa kasangkalan nitong mga kriminal na to. Tiniming nila nga nagbanta ka. So ikaw ang kawawa ngayon. So ngayon, saan ka ngayon magtatago? Hahanapin ka ng batas dahil person of interest. Ipalagay na natin dahil mahilig magbanta. At mayroon pa, ito lalo na to si Kwan, narinig ito dati si itong isang vlogger na taga Davao din, no? So, nakalimutan ko lang yung hindi naman ko mahilig manood sa mga vlog niya dahil puro panel, pati si Tolpo nga, tinera eh. Makata. What? Parang Makata yata itong ano niya. Mahilig sa mag-vlog ng mga niya, ganyan-ganyan. Na-ambition pa niya nga si Ivana eh. Bata pa to pero hindi ko alam. Hindi naman, wala naman din itong kakayahan eh. Hindi, real talker lang din itong vlogger na to. Dahil kampi-kampihan na talaga mga vlogger ngayon. Kahit ako naman noon, makadidiis ako. Makadidiis ako na ito eh. Pero sa nakikita ko kasi, na puro lang kasinungalingan ngayon lahat. Kung sino pa naghalungkat ngayon sa mga anomalya, siya pa yung pinibiltahan na yon ang nagnakaw. Oo nga, meron pinupuwed. Pero, para sa akin, si BBM, halungkatin ba niya to kung siya ay nagnakaw din? Di ba? Hindi naman natin masasabi. At ngayon, iniisa-isa na. So yan lang dapat yung pag-isipan natin mga tol, no, mga kababayan, na sa panahon ngayon, lalabas ang katotohanan. Ito Master Sam, nakikisakay lang to sa mga bagay na to. Hindi naman wala man tayo tinatarget dito mga politika para siraan natin sila, kundi ang batas ang maningil sa kanila. Kumakampi lang tayo sa mga katotohanan, hindi tayo sa mga katiwalian. Marami. Mga congressman, senador,
Hindi lang. Marami senador. May nakulong na senador. So baka may kasunod pa. Kaya ito si Master Sam nagpaalala sa inyo na tayong mga tapat tayo kung sino ang karapat dapat talaga nating panigan. Oo, noong unang administrasyon, may pinapanigan tayo dahil nauubos yung mga masamang tao. Pero ang atin lang dito pinupunto, no? Pinupoint natin dito sa ating bansa na sana wag naman tayong ipagkanulo sa ibang lahi o ibang bansa na parang pinagbubuli na tayo. Yun ang inaano ko eh. Kasi dati talaga kumakampi ako sa unang administrasyon. Pero nung nakita ko na parang labas-pasok yung ng bubuli, so parang nakakasakit ng damdamin, di ba? Hindi natin alam kung anong mga klaseng batas yan, alam mo naman ang nangyayari sa China, di ba? Pakitang tao lang sila, napaka-okay bata, pero kung titingnan natin ang populasyon doon, ang kahirapan, mas malala. Dahil ang batas nila ay gobyerno. Kumbaga, gagawin nila ang gusto nila. Hindi katulad dito na kung magkakasala man ng may gobyernong kumakampi. Doon, wala talaga. Kahit mataas pa ranggo mo, general ka man, pag ikay nagkakamali, yari ka. Talagang tutugusin ka, buong pamilya mo. Yan ang alam natin. So tayo naman, mga Pilipino, kahit marami naman dito sa atin mga mapagsamantala, tulad nitong mga kawatan, mga congressman, so hindi naman natin alam kung saan napunta. Nakikita mga pera nila na pinagkukuha. Pero, tayong mga inosenteng mga mamamayan na namumuhay ng marangal, trabaho ng ayos, para lang mabuhay ating pamilya, hirap tayo dahil tayo nagbabayad ng buwis. Tayo nagbibigay sa gobyerno eh. Pero hindi natin alam, yung pira nating mismong pinaghihirapan, winawaldas nila. Nila kung ano. Diba? Kung makikita nyo naman, maraming nasasangkot sa ngayon sa flood control ghost project. So isa na yan dahilan bakit nagpalala sa Pinas. Kasi siguro kung hindi lang tayo nananakawan o nagtulungan ng itong ating mga bamayang Pilipino sa mga dito, siguro tataas na naangat nito ating bansa. Ngayon, kautang-utang tayo dahil sa mga ganyan. Dahil may pira man ang ating bansa, ninanakaw ng gobyerno. So ngayon, sa halip na marami tayong mga investment dito sa atin, parang mga ibang country na natatakot dahil dito sa mga magnanakaw sa ating gobyerno. Sana, o ngayon, nakikita nyo naman kung anong balik sa kanila, may nakulong na o may pinagbayaran. So yan lang, consequence yan sa mga kawatan eh. Diba? Tayo hirap na hirap tayo kumita kahit mamatay tayo sa trabaho, hindi natin makikita ang 1 milyon yan sa buong taon o ilang taon. Kung hindi tayo mananalo sa loto. Matsambahan. Pero sa isang kisap lang, perma lang nila, milyon na. Dahil ganun sila, katalino. Sinasamba na talagang pira. Totoo mo yan. Nakalagay naman taga sa Bible story yan na darating panahon na ang mga tao ay darating panahon na pira na ang sasambahin. Paano na lang? Ewan ko lang ngayon, kaya ako nangangailangan ako ng pera. Minsan, importante talaga ang pera eh. Pero wag naman natin sabahin pera. Meron tayong Diyos may kapal na sila. Yan ang una. God good first before anything else tayo. Oh, yes. Ang pera, natural na yan dahil yan ang kabuhayan natin. Pero pagsikapan natin, paghihirapan natin, pagpapawisan natin ng ating pera. Magtatrabaho tayo ng marangal, maingat, di ba? So kawawa lang ng ating mga kababayan nila na sa magsasaka, na pag-ani, nakakain. Pag walang ani, walang makain. Magtrabaho doon, trabaho dito. Magbungkal ng lupa, bungkal din. Ano na lang ginagawa. Napakahirap ang buhay ngayon, mga katol, mga kababayan. Kaya sana matuto na kayo. Magising na kayo sa katotohanan kung sino nga ba ang karapat-dapat dito sa ating lipunan. So kung may history man talagang ating ngayong Pangulong BBM sa patatay niya, hindi naman natin alam kung anong past. Pero alam mo naman ang politika talagang siraan eh. Di ba? So, ganyan ang nangyayari ngayon. Pero ang lumalabas ngayon, ang bida ngayon, ang si BBM dahil unti-unti na nalalantad ng mga anomalya eh. So, kayo mga kriminal sana may katapat din kayo balang araw. Kaya, manda na kayo, kaya ang gobyerno magkatugi sa inyo. Kami, wala kaming magagawa. Kundi kaya lang ng protera ang sarili. So, magitan ng tago. Sinsya na kayo kung bakit
takip ako ng mukha, no? Kasi mabahong hininga ko eh. So, ganun lang talaga ako, mga kababayan, mga tol, mga master. Joker lang to, real talk na dito sa akin, no? So, kayo mga vlogger dyan, huwag na kayong basta-basta na lang tumitira ng hindi naman natin kaya. Ako, hindi naman na makakasakit din ang dadamin pag tumira ka kahit sino naman. Natitirahin ka, masasaktan ka. Pero mali ang pumatay. Kayo naman mga bayaran, mga criminal dyan, tumigil-tigil na kayo. Baka sakaling sisingilin kayo balang araw o ngayon na din. Kaya, mag-ingat kayo. Mga butihing vlogger. Kung saan ang maganda, doon tayo. Papanigan natin ang mabuting layunin, magandang layunin sa ating bansa. Hindi yung kapalit ng pera para manira ng tao, yan ay mali. Kasi, sinugal mo na yung sarili mo. Dapat huwag mo namang isugal sarili mo. Basta tirahin mo mula sa puso mo. Hindi ka basta-basta na lang na magsalita na kung ano-ano dahil talagang nakakasakit. So marami tayong mga anti-Duterte, meron naman tayong makabibiim, mga vlogger, no? Kapwa ko, ako, ganito lang, maliit pa yung bahay ko pero minsan, matagal ako nagbablog pero hindi ko to ginagawang hanap buhay ang vlog ko. Ito'y libangan ko lang dahil ito'y nagpapasaya sa akin, no? Yes! Sa ngayon, mga kababayan, mga tol, ito lang man ang aking mensahe, paalala sa ating mga kapwa-vlogger. Sana mag-ingat tayo sa mga masamang loob. Huwag tayo basta-bastang kumagat sa anumang mga salapi para lang manira. O kaya tama lang ating sasabihin talaga na hindi tayo basta-basta tumarget ng lalong makapangyarihan na tao may pera, kaya tayong itutumba. So yan lang talaga iingatan natin mga kapwa-vlogger. So muli, ako nagpapasalamat sa inyo. Ito si Master Sam na nagpaalala at nagmamahal sa inyo. Mabuhay tayong araw ngayon at sana pagpalain tayo at lagi mag-ingat sa anumang lakad natin. God bless all mga ka-vlogger. So nakikiramay tayo kay Mima Alicia. Naway manahimik na po yung buhay sa oras na ito at kayo matahimik na at pagbabayad na rin ang sino man ang patay sa iyo. Yun lang. Sana mapayapa na yung kaluluwa. Mima, ako'y nakikiramay lalo na sa inyong pamilya. Yan lang po. Mabuhay tayong lahat. God bless!